Magandang gabi po. Ako po si Jo Marie, 50 taong gulang na ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari mahigit 20 taon na ang nakalipas noong taong 1995 sa isang liblib na baryo sa Samar. Hindi ko po ito kwento para humingi ng awa o upang takutin ang sinuman. Gusto ko lamang pong maipasa ang katotohanan. Ang lihim na ilang ulit ko nang sinubukang ibaon sa limot. Noong panahong iyon, ako'y 20 anyos lang. Albularyo na ako sa baryo namin. Natutunan ko ang hilot, halamang gamot at simpleng orasyon kay Mang Isko, isang kilalang manggagamot sa lugar. Mabait siya sa akin, pero may pagkamasungit minsan. Sabi nga ng iba, wala raw siyang pasensya sa mga tamad. Pero kahit ganoon, siya ang nagturo sa akin ng halos lahat. May isa pa akong matalik na kaibigan noon, si Claudia. Kaedad ko lang siya, 19. Matapang siya, palaban pero may malasakit sa mga tao. Siya rin ang dahilan kung bakit ako natutong tumawa kahit na mabigat ang pakiramdam. Ang baryo namin, simple lang ang pamumuhay. Palayan sa umaga, kwentuhan sa gabi, pero isang araw, nagbago ang lahat. Noong March 3, 1995, isang gabi, hindi ako mapakali. May kakaibang lamig sa hangin. Parang may bumubulong sa tenga ko, kahit walang tao sa paligid. Naglakad ako papunta sa likod ng bahay. Dala ang ilaw na digas. Sa ilalim ng punong mangga, may nakita akong anino. Hindi ko pa alam noon na iyon ang huling gabi ng pagiging normal ko. Jo Marie, oras mo na. Mahinang bulong mula sa kalawakan. Kinilabutan ako. Wala akong nakikitang tao pero ramdam ko ang presensya. Biglang lumamig ang paligid at may sumiklab na kirot sa dibdib ko. Parang sinusunog ako mula sa loob. Napaluhod ako sa lupa. Umiikot ang paningin ko. Hindi ako makahinga. Pagkadilat ng mga mata ko, nakita ko na lang si Kabenjo. Isang matanda, payat at may dalang garapon ng mutya. Nakasuot siya ng itim na balabal at may kalmot sa kanang pisngi. Tinanggap mo na ang kapalaran mo, iho. Wika ni Kabenjo. Hindi ka na basta tao. Isa ka ng gapunana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Kabenjo. Nanginginig pa ang boses ko. Ang dugo ng lahi nyo ay gising na. Isa ka sa kanila. Pero nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Hindi ko siya maintindihan noon. Pero simula nung gabing iyon, nagbago na ang lahat. Tuwing hating gabi, nakakaramdam ako ng lakas. Nakakarinig ako ng boses na kahit nasa malayo. Nakakaamoy rin ako ng mga hayop sa gubat kahit di ko sila nakikita. Isang gabi, may naligaw na tupa sa likod ng bahay namin. Dala ng kakaibang gutom. Tinakbo ko ito ng walang alinlangan. Nang mahuli ko ang tupa, hindi ako nagdalawang isip. Nilapa ko ito. Dugot laman. Hindi ko maintindihan kung bakit parang masarap. Parang kailangan ko. Pero pagkatapos nun, nagsuka ako. Nagtago ako sa ilog, umiiyak. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay tao. Makalipas ang ilang araw, dumating si Mang Isko sa bahay. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Jo Marie? Tanong ni Mang Isko. May ibang aura ka na. Hindi ka na gaya ng dati. Tahimik lang ako noon. Sabihin mo sa akin, may nilalang bang lumapit sa'yo? May sinumpa ka bang kasunduan? Dagdag ni Mang Isko. Doon ko sinabi ang lahat.
Ang nangyari sa ilalim ng mangga, ang presensya ni Cabenjo, ang kakaibang gutom at lakas, at ang hayop na kinain ko. Hindi nagulat si Mang Isko. Umupo siya sa sagingan at pinahid ang pawis sa noo. Matagal ko nang hinihintay na mangyari to. Sabi niya, alam kong may lahi kang gabunan, pero umaasa ako na hindi ka magigising dyan. Gabunan? Ano ba talaga yun? Tanong ko. Aswang, Jomari. Pero hindi basta aswang. Ang mga gabunan ay likas na manggagamot at nakapangalaga ng kagubatan. Pero kapag naligaw ng landas, sila ang pinakamalupit na halimaw. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti kong tinanggap ang kalagayan ko. Pero tinayak ko sa sarili ko, hindi ako papatay ng tao. Isang araw, dumating si Claudia sa bahay ko. May luha sa mata niya. Jomari, tulungan mo ko. Si Itay hindi na gumigising. Parang naengkanto. Walang makapagpagaling sa kanya. Agad naman akong sumama sa kanya. Pagdating sa bahay nila, naroon ang tatay niya, si Mang Resty. Nangingitim ang gilid ng mata. Bumubula ang bibig. Malamig na ang katawan pero may pintig pa ang puso. Naghalukay ako ng anay, kugon at dila-dila. Kumuha rin ako ng langis at nag-orasyon. Habang nilalagyan ko ng dahon ang dibdib ni Mang Resty, nararamdaman ko ang malakas na sigaw mula sa espiritu sa paligid. Nilason siya ng kapwa gabunan. Bulong ng espiritu. Kasim yun? Mahinang usal ko. Jomari? Tanong ni Claudia. Nahalatang narinig ako. Tumango lang ako. May kailangan akong harapin. Inagabihan, pumunta ako sa dating kubo ni Cabenjo sa gilid ng gubat. Cabenjo! Sigaw ko. Lumalakas na sila! Si Kasim yun! Sinaktan niya ang pamilya ni Claudia. Lumabas si Cabenjo. May hawak na supot ng mutya. Ito ang kailangan mo, Jomari. Ngunit tandaan mo, gamitin mo lang kung wala ka ng ibang mapagpilian. Dahil kapag ginamit mo ito, tuluyan ka ng magiging isa sa kanila. Tinanggap ko ang mutya, pero hindi ko agad ginamit. Gusto kong labanan sila sa paraang alam kong tama. Makalipas ang 3 araw, lumabas ang balita. May nawawalang kambing, manok, pati isang binatilyo mula sa kabilang baryo. Puno ng takot ang buong lugar. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay ni Claudia, may narinig akong boses sa hangin. Takaw laman ka rin pala, Jomari. Lumabas mula sa dilim si Casimyon. Matangkad, payat, maputla ang balat, at ang mga mata niya'y parang itim na hukay. Sumama ka na sa amin. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Dagdag ni Casimyon. Hindi ako tulad niyo. Sagot ko. Bigla siyang sumugod. Mabilis. Hindi ko na inabot na umiwas. Tumilapon ako sa putikan. Nasugatan ang braso ko. Pero bago siya makalapit ulit, inilabas ko na ang mutya. Ginamit mo yan. Wala ka nang babalikan. Wika ni Casimyon. Hindi ako sumagot. Pinikit ko ang mga mata ko at inusal ko ang orasyon ni Cabenjo. Biglang lumakas ang hangin. Nagsalita ang lupa. Umangat ang mga ugat mula sa ilalim ng lupa at kinadena si Casimyon. Sa ngalan ng liwanag, nilalabanan kita! Napaluhod si Casimyon. Umalingaw-ngaw ang tili niya sa buong kagubatan. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng mga ugat, may dumating. Isang matandang lalaking uugod-ugod. Jomari,
Tawag ng matanda. Siya si Lolo Indo. Ngunit ang anyo niya ay nagbago. Mula sa isang payat na matanda, naging isang matikas na lalaking may pulang mga mata at pangil. Bata ka pa. Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng pagiging gabunana. Isa ka sa amin at darating ang araw, ikaw mismo ang magpapasya kung sino ang dapat mabuhay. Ang gabing yon ay naging mitya sa pagbabagong hindi ko maikakaila sa sarili ko. Nakaharap ko si Casimyon, sugatan, nakagapos pa rin sa mga ugat na tinawag ng mutya. Ngunit bago pa man ako muling makapag-usal ng orasyon para tuluyan ng masugpo ang kanyang lakas, dumating si Lolo Indo. At sa harapan ko mismo, nakita ko kung paano niya binago ang kanyang anyong matanda. Lumitaw ang kanyang pagkatao. Matikas, malapad ang balikat at ang mga matay tilay apoy na walang init kundi puro galit. Jo Marie, piliin mo na ng maaga kung sino ka ba talaga. Sabi niya habang lumalakad papalapit sa akin. Hinawakan ni Lolo Indo ang isa sa mga ugat na bumabalot kay Casimyon. Sa isang iglap, natunaw iyon. Parang pinaso ng apoy ang mga ugat. Napakawalan si Casimyon at bigla itong tumayo. Hindi pa ito ang oras natin, Jo Marie. Pero darating din yun. Bulong ni Casimyon habang sinasapo ang dibdib. Magkasabay silang nawala sa dilim. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng kagubatan, hingal na hingal at basang-basa sa pawis. Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Claudia sa may silong. Bitbit ang isang tapayan ng tubig. Halata ang pag-aalala sa mukha niya. Saan ka ba galing? May sugat ka sa braso. Tanong ni Claudia. Naano lang ako sa gubat. May nahulog kasi akong gamit. Palusot ko. Bakit hindi mo sinasabi ang totoo? Alam ko may tinatago ka. Sabay lapit ni Claudia at tinapalan ng dahon ang sugat ko. Tahimik lang ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat sa pag-aalala, Claudia. Pero huwag mo muna akong pilitin. Hindi pa sa ngayon. Kinabukasan, dumalaw si Mang Isko. May dala siyang tuyong damo, bote ng langis at maliit na kulambo na may lamang itim na mutya. Nakita kita kagabi. Mula sa malayo, naramdaman ko ang labanan. Bungat ni Mang Isko habang inaayos ang gamit niya sa sahig. Umupo ako sa harap niya. Andon si Cabenjo. Tinulungan niya ako. Pero dumating sina Casimyon at Lolo Indo. Hindi ko sila kinaya kung hindi dahil sa mutya. Umiling si Mang Isko. Hindi palaging mutya ang sagot. Sa susunod, ikaw na mismo ang dapat may paninindigan. Kinuha niya ang maliit na kulambo. Ito, panangga to sa mas malalim na itim na orasyon. Isuot mo at huwag mong hayaang mahulog sa kamay ng kaaway. Inabot ko ang mutya. Mainit sa palad. Parang may buhay. Ramdam ko ang pintig nito. Tila nagbabanta. Lumipas ang mga araw na walang pangyayari. Tahimik ang baryo. Ngunit sa mga gabi ng buwan, may naririnig akong ungol mula sa kagubatan. Hindi iyon hayop. Hindi rin tao. Iba ang tunog. Parang gutom na walang mapagbigyan. Isang gabi, muling bumisita si Cabenjo. Naumpisahan mo na, Jo Marie. Hindi ka na makakabalik sa dati mong pagkatao. Pero may paraan pa para pigilan sila. Sabi niya. Pero paano, Cabenjo? Tanong ko. Sa ilalim ng punong balete, sa may gulod ng duyan-duyan, may butas doon sa lupa. Doon nakaaba ang pinagmulan ng lakas ng pamilya nila Casimyon. Kung masisira mo yon,
Mapuputol ang ritual nilang nagbibigay ng lakas tuwing bagong buwan. Hindi ba delikado yun, Kabenjo? Sagot ko, lahat ng tama, delikado, Jo Marie. Pero hindi ibig sabihin na dapat mong iwasan. Tumango lang ako. Alam kong kailangan kong harapin ito. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa baryo, para kay Claudia, at para sa katahimikan ng mga buhay na naaapektuhan kung magpapatuloy pa ang gabunan sa pananamantala. Dumaan ang ilang gabi. Nagplano ako bago magbagong buwan. Pinuntahan ko si Claudia. Claudia, baka matagalan akong bumalik. Sabi ko habang kinukumpuni ang lumang punyal na bigay ni Mang Isko. Saan ka naman pupunta, Jo Marie? Tanong ni Claudia. May kailangan lang akong tapusin. Sa mga oras na yon, hinawakan niya ang braso ko. Jo Marie, kung ano man yung nilalabanan mo, huwag mong hayaang lamunin ka niyan. Tumingin ako sa mga mata niya. Kung hindi ko to pipigilan, baka pati ikaw madamay. At hindi ko hayaan yun. Niyakap niya ako, mahigpit, walang salita. Ramdam ko ang takot niya. Gabi ng bagong buwan, 12:00 ng gabi. Narating ko ang gulod ng duyan-duyan. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang huni ng kuliglig. Naroon ang punong balete. Matandang-matanda na. Lumang-luma ang katawan ng puno. At sa ilalim nito, may sira-sirang bato na tila altara. Lumuhod ako sa harap nito at inilabas ang mutya. Inusal ko ang orasyon ni Kabenjo. Sa ngalan ng liwanag at katahimikan ng kalikasan, itinatakwil ko ang kadiliman ng gabunan. Biglang lumamig ang hangin. May narinig akong halakhak mula sa likuran. Huli ka na, Jo Marie. Tinig ni Casimyon. Paglingon ko, naroon siya. Kasama si Lolo Indo at 2 hindi ko kilalang gabunan. Lahat nakaitim, nakalutang sa ere at mga matay pulang-pula. Tumayo ako. Itinago ang mutya sa dibdib at tumawak sa punyal. Hindi nun ako madadala, sabi ko. Hindi ka pa handa. Mas pipiliin mo pang mamatay kaysa maging bahagi ng tunay mong lahi. Sabi ni Lolo Indo. Kung ang ibig mong sabihin ng tunay na lahi ay mga hayop na naninila ng walang pakundangan, oo, pipiliin kong lumaban. Tumawa si Casimyon. Sige, tignan natin. Maya-maya, sumugod ang isang gabunan. Nilagan ko ang atake. Umikot ako at sinaksak ko ito sa tagiliran gamit ang punyal. Napaatras siya pero hindi bumagsak. Mabilis ang mga susunod na pangyayari. Sumugod na ang isa pang gabunan. Dito ko ginamit ang mutya. Ipinutok ko ang orasyon habang hawak ito. Sumiklab ang liwanag sa paligid at napaurong silang lahat. Ngunit hindi tumigil si Casimyon. Lumapit siya at pinatungan ng lupa ang itim na mutya. Umangat ang ugat mula sa ilalim ng lupa at binalot ang katawan ko. Wala ka ng takas, Jo Marie, sigaw ni Casimyon. Sumigaw ako. Hindi ako papayag. Pinilit kong igalaw ang katawan ko. Kinagat ko ang dila ko para bumalik ang lakas. At inusal ko sa isip ang orasyon ni Mang Isko. Biglang pumutok ang mutya sa dibdib ko. Isang liwanag ang sumabog. Maya-maya pa, nabuwag ang mga ugat. Tumilapon si Casimyon at nahulog ang itim niyang mutya at gumulong palapit sa akin. Tinapon ko ang itim na mutya sa altar ng balete. Sa liwanag ng kalikasan, wasakin ang pinagmulan ng kadiliman. At sa mga oras na yon, lumindol. Umuga ang lupa. Pumutok ang bato sa ilalim ng punong balete. Lumabas ang makapal na usok. Nagkagulo ang mga gabunan
at napasigaw si Lolo Indo. Hindi pa to tapos, Jo Marie. Babalikan ka namin. Baka nga, pero hindi na ako madali ulit matitinag. At sa huling saglit ng gabing yon, bigla silang naglaho. Kasabay ng pagbagsak ng liwanag mula sa buwan na unti-unting lumilitaw. Pagka-uwi ko, sinalubong ako ni Claudia. Walang salita, niyakap niya lang ako. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi pa pero nagsisimula na ang wakas nila. Sagot ko. Pagkatapos ng gabing yun sa gulod ng duyan-duyan, akala ko ay magkakaroon na ng kapayapaan sa baryo namin. Pero hindi pa pala ganun kadali. Kahit na nasira ko ang altar sa ilalim ng punong balete at naitaboy sina Casimyon at Lolo Indo, ramdam kong hindi pa doon natatapos ang lahat. Lumipas ang araw na walang kakaibang nangyayari. Tahimik sa baryo, tahimik sa gabi, pero hindi ako mapalagay sa bawat tunog ng kuliglig, sa bawat pagaspas ng mga dahon, parang may nakamasid. Isang gabi, habang naguukit ako ng mga kahoy na panghalang sa bintana, dumating si Mang Isko. Balita ko, Jo Marie, nakalaban mo si Casimyon. Sabi niya habang umupo sa bangko sa tapat ko. Opo, Mang Isko, pero sandali lang kami nagharap. Pero hindi pa tapos yun. Sagot ko habang patuloy sa pag-uukit. Hindi pa nga. Sabay turo niya sa inuukit kong kahoy. Yang ginagawa mo, hindi sapat kung uulit sila ng atake. Hindi ko naman to inaasahan na depensa, Mang Isko. Pinapakalma ko lang ang sarili ko. Sagot ko sa kanya. Tumahimik kaming dalawa ng ilang minuto. May isa pa akong dapat ipakita sa'yo. Sumama ka sa akin bukas sa may tagbak. May lugar doon na hindi pa dapat binubuksan. Pero ngayon, wala na tayong pagpipilian. Wika ni Mang Isko. Kinabukasan, maagang naglakad kami ni Mang Isko patungong tagbak. Binalikan namin ang isang lumang kuweba na ayon sa kanya ay dating taguan ng mga antingero at albularyong tinalikuran ng sarili nilang lahi. Pagpasok sa loob, mabigat agad ang hangin. Parang may amoy ng sunog na halaman. May mga ukit sa dingding, mga simbolong hindi ko agad naintindihan. Yang mga nakikita mo ay mga orasyong nilimot na ng panahon. Ginagamit lang sa mga pagkakataong malapit ng mapuno ang mundo ng kadiliman. Sabi ni Mang Isko. Bakit mo to pinapakita sa akin, Mang Isko? Tanong ko. Dahil ikaw ang huling gabon ng lumihis sa kasamaan. Kapag nawala ka, wala nang pipigil sa kanila. Pinagmasdan ko ang paligid. Sa pinakagitna ng kuweba ay may altar na yari sa bato. May nakapatong na lumang kahon na may nakaukit na mata sa harap. Ano to, Mang Isko? Tanong ko habang tinuturo ang kahon. Yan ang kahon ng dalisay. Nandyan ang sinturon ng gabay. Isang anting-anting na nagsisilbing pamukaw ng dangala ng nilalang. Pero isa lang ang makakagamit ito. At kapag ginamit mo, lahat ng kakayahan mo bilang gabunan ay tataas. Pero pati ang uhaw mo. Nangangahulugan ba yun na tuluyan na akong mawawalan ng kontrol? Tumango si Mang Isko. Oo, kaya hindi yan basta-basta ginagamit. Umupo ako sa harap ng altar. Hinawakan ko ang kahon pero hindi ko binuksan. Hindi pa sa ngayon, sabi ko. Kapag dumating na ang oras, saka ko ito bubuksan. Pagkabalik namin sa baryo, sinalubong kami ni Claudia. May hinahanap ka sa baryong to, Bungad niya kay Mang Isko. pero mas kailangan ka dito sa amin. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mang Isko. Kanina kasing madaling araw, may nawala na namang alagang kambing. Pero hindi yon ang masama. May nakita ang kapitbahay namin si Aling Vita. May isang lalaking parang wala sa sarili. Nakatayo sa bubungan ng bahay nila.
Nakangiti raw ito pero malamig ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Mang Isko. Isa yung gabunan. Bulong niya. Kailangan ko siyang makita. Sagot ko. Pero hindi ka dapat mag-isa, Jo Marie. Sabi ni Claudia. Ngumiti ako sa kanya. Hindi naman ako mag-isa. May kasama akong lakas na hindi nila matitikman. Kinagabihan. Pumunta kami sa bahay ni na Aling Bita. Walang ilaw sa paligid. Tanging gasera lang ang nagbibigay ng liwanag sa balkonahe. Umakyat ako sa bubong. Tinignan ang paligid, ngunit wala akong nakita. Pero nang bumaba ako, may naamoy akong kakaiba. Amoy ng tuyong dugo at dahon ng apog. Dito siya dumaan. Bulong ko habang sinusundan ang bakas. Dinala kami ng bakas sa likod ng gubat sa isang abandonadong kamalig. Tahimik, walang ingay kahit kuliglig. Bago pa man kami makalapit, may bumulaga sa amin. Isang lalaking nakayuko, halos subad, at may pulang guhit sa likod na parang ukit. Bunan siya, sabi ni Mang Isko. Pero hindi natin kilala. Posible bang may bago silang kinukuha? Tanong ko. Tumango si Mang Isko. Tama ka, nagpaparami na sila. Dahan-dahan kaming lumapit sa lalaki. Bigla siyang tumingala. Namumula ang mata at may laway sa bibig. Hindi na ako alipin! Sigaw niya, sabay takbo pa atras. Sinundan ko siya. Naabutan ko siya sa may gilid ng bangin. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tinuturuan nila akong pumatay. Pero hindi ko na kaya. Sabi niya habang tumatangis. Anong pangalan mo? Tanong ko. Ako, si Benjo Jr. Sagot niya. Napahinto ako. Anak ka ni Ka Benjo? Tumango siya at sinabi niya, Isa ka rin bang gabunan? Pero pinili mong maging tao. Gusto ko rin yun. Turuan mo ko. Hindi ko agad alam ang isasagot. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, may biglang humampas na hangin mula sa likod. Wala nang atrasan, Benjo. Tinig ni Casimyon mula sa kadiliman. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Tumalon si Benjo Jr. pababa sa bangin. Pero hindi siya bumagsak. Sa halip, lumipad siya at lumutang sa ere. Parang hindi siya sigurado sa sarili niyang ginawa. Jo Marie! Sigaw ni Mang Isko mula sa itaas. Marami na sila. Lumabas sa kadiliman sina Casimyon, Lolo Indo at 3 bagong anyong gabunan. Lahat may dalang mutya at bawat isa'y waring sabik sa labanan. Dito na natin tapusin to, sigaw ni Casimyon. Hindi pa ito ang wakas, sagot ko habang humahawak sa mutya sa dibdib ko. Itinapon ko ang isang boteng may orasyon sa lupa. Sumiklab ang apoy na kulay bughaw. Umarang sa pagitan namin. Hindi mo ko matatakot, Jo Marie, sigaw ni Casimyon. Hindi kita tinatakot. Pinipigilan ko lang ang mga kasamaan na hindi mo na kayang kontrolin, sagot ko sa kanya. Nagkagulo sa paligid. Tumilapon si Benjo Jr. pabalik sa amin. Umiiyak siya, nanginginig. Turuan mo akong maging katulad mo. Pakiusap. Hindi madaling daan to. Pero kung handa kang tanggapin ang sakit, tutulungan kita, sagot ko. Tumango siya. Simulan mo sa pag-iwas sa dugo ng tao. Palitan mo ng hayop. Uhaw ka. Sa ilog, may mga hayop na pwedeng alayan ng sarili mong lakas. Sa ganon, babalik ang balanse mo.
Muling nagpakita si Lolo Indo. Ay nako, kawawa ka naman Benjo. Pinili mong maging mahina. Mas mabuti nang maging mahina na may puso kaysa malakas na halimaw. Sigaw ni Benjo Jr. Habang lumalalim ang gabi, lumalapit ang panganib. Alam naming hindi pa tapos ang laban, pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Pilit kong pinapatatag ang loob ko habang unti-unti kong binubuksan ang malaking pintuan ng lumang bodega. May kalawang ang bisagra, kaya't sumayaw sa hangin ang isang matinis at matagal na creak. Nagbanting ang tenga ko, pero pinilit kong hindi matakot. Buong loob kong pinasok ang loob ng dilim. Mutya, saan ka dinala ni Lola? Bulong ko sa sarili. Habang nakasisinag ang ilaw ng maliit kong flashlight, kita ko ang mga sako ng palay, ilang kalawangin na gamit at lumang baul sa sulok. Napansin ko rin ang bakas ng apakan sa sahig, basa ng putik. May mga patak rin ng dugo na tila pahila papasok sa madilim na bahagi ng bodega. Nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko, pero tumibay ang loob ko nang maalala ko ang sinabi ni Lola nang gabing namatay siya. Sa ilalim ng bodega mo matatagpuan ang pagbangon, apo. Inangat ko ang baul. Mabigat pero may mahinang tunog mula sa ilalim. Pinilit kong igalaw, may trapdoor. Tinanggal ko ang takip at tumambad sa akin ang makitid na hagdang bato pababa sa ilalim ng lupa. Bumungad ang amoy ng aluminum, halong dugo at bulok na kahoy. Bumaba ako. Pagdating ko sa ilalim, para akong napunta sa ibang mundo. Maliit pero may altar sa dulo. May nakasinding kandila na kahit walang hangin ay hindi gumagalaw ang apoy. Nasa gitna ng altara ang isang maliit na kahon na yari sa itim na kahoy. Sa ibabaw nito, naroon ang mutya. Kumikinang na parang sinlaki ng daliri. Kulay bughawan na may tila gumagalaw sa loob. Yan ba yung mutya ng gabunan? Tanong ko sa sarili ko. Lumapit ako, pero bago ko pa man mahawakan, may biglang humawak sa braso ko. Wag! Lumingon ako. Si Tandang Isko, ang isang matandang gumagawa ng kabaong sa kabilang purok. Ito ay kapangalan ni Mang Isko. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Yan ang huling pinagpilin sa akin ni Iyay. Ang bantayan ang mutya sa oras ng pagpanaw niya. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Si Lola mo, alam niyang ikaw ang susunod, pero hindi pa ngayon. Anong ibig mong sabihin, Tandang Isko? May kulang pa. Hindi pa sapat ang tapang. Kailangan mo munang harapin ang mga anino, ang mga nilalang na minsan nang itinaboy ng angkan ninyo. Napalingon ako sa paligid. Kumakapal ang hangin. Lumalamig. Biglang may narinig kaming ingay sa taas. Isang malakas na kalabog. Hindi pa huli. Umalis ka na riyan. Sigaw ni Tandang Isko. Pero huli na. Biglang tumalon mula sa dilim ang isang nilalang. Itim na parang usok pero may anyo ng tao. May mahabang kuko at mata ay pula. Tinulak ako ni Tandang Isko. Siya ang hinarap ng nilalang. Tumakbo ka na, Jo Marie. Dala mo na ang selyo. Sigaw niya habang inilalabas ang isang patpat na may inukit na alibata. Itinutok niya iyon sa nilalang at umilaw ito. Nagliyab ang katawan ng halimaw. Umalulong sa sakit pero hindi tuluyang nasunog. Tumalon ito at kinagat ang balikat ni Tandang Isko. Oh! Hindi ako tumakbo. Hinugot ko ang mutya at sa oras na nahawakan ko ito,
Parang dumaloy sa akin ang libu-libong tinig. Narinig ko ang mga bulong ng mga ninuno. Ang panawagan ng mga gabunana na nauna sa akin. Biglang lumabas ang liwanag mula sa mutya. At parang sumabog sa loob ng silid. Patalsik ang nilalang. Tumama sa pader at nagmistulang masunog. Hingal si Tandang Isko. Lumapit ako sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ako tumakbo. Hindi ko kayang iwan ka. Napangiti siya kahit naduguan ang muka. May dugo ka ngang tunay. Baka nga, ikaw na ang tagapagmana. Tumayo ako. Hawak ang mutya sa isang kamay. Ang patpat ni Tandang Isko sa kabila. Umakyat kami sa taas. Magulo na ang paligid ng bodega. May mga duwende, mga nilalang na mukhang paniki na may nguso ng baboy, nakapalibot sa labas. Umalis na kayo! Sigaw ko. Itinaas ko ang mutya at kumislap ito. Parang nasunog ang balat ng mga nilalang. Nagsitakbo, nagsihiyawan, nagsipagkubli sa dilim. Pero hindi pa tapos. Narinig kong may umuungol sa kabilang dulo ng taniman. Mula roon, unti-unting lumitaw sila kay Mariano. Oo, Sir Roy, yung dating mayor sa amin na matagal nang pinaghihinala ang mambabarang. Pero ang anyo niya ngayon ay kakaiba na. Parang humalo sa kanya ang isa sa mga nilalang. Ang balat niya ay parang uling, nangingintab sa dilim. At ang mata niya ay puti na lang. Jomari, hindi mo dapat ginising ang mutya. Bulong niya. Narito ako para tapusin ang sumpa. Sagot ko. Hindi ito sumpa. Proteksyon ito kagaya mo. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang usok at nabuo ito bilang mga anino. 4, 5, 6. Lahat sila mukhang gabunan din. Mga nilalang na itim, may katawan ng tao pero walang muka. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang usok at nabuo ito bilang mga anino. 4, 5, 6. Lahat sila mukhang gabunan din. Mga nilalang na itim, may katawan ng tao pero walang muka. Naramdaman kong kumulo ang mutya. Itinaas ko ang patpat ni Tandang Isko. Nagsalita ako ng mga salitang hindi ko maintindihan, pero parang kusa silang lumalabas sa bibig ko. Bantay ng dilim, alipin ng liwanag. Nagliyab ang dulo ng patpat. Sumambulat ang liwanag. Nagsigawan ang mga anino at nawala ang dalawa. Pero nanatili ang iba. Tumakbo ako sa gitna ng palayan. Sumunod naman sila kay Mariano. Di mo sila matatalo. Isa kang bata lang. Hindi na ako ang batang kilala mo. Tinapakan ko ang putikan at sinaksak ang patpat sa lupa. Sumabog ang liwanag sa paligid at napunit ang dilim. Nagtakbuhan ang mga nilalang, pero sila kay Mariano o kung ano man siya ngayon ay nanatili. Babalik ako, Jomari. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Mabilis siyang nilamon ng lupa. Naiwan ako. Hinihingal. Si Tandang Isko ay nakaupo sa bangko sa tabi ng bodega. Duguan pa rin. Hindi pa tapos ito, Jomari. Kailangan mong alamin ang kasaysayan ng mutya. Hindi lang proteksyon ang hawak mo. Sa kalagitnaan ng kagubatan, sa ilalim ng buwan na tila ba'y nakikiosyoso sa laban, nakatayo si Itay, si Mang Lucio. Bitbit ang matulis na sibat na pinanday mismo ng ninuno namin. Sa harap niya, ang gabunan na si Tandang Simeon na ngayon ay wala na sa anyong tao, kundi isang dambuhalang nilalang na may makapal na kaliskis, mahahabang kuko at mata na tila'y nag-aalab sa galit. Matagal ko nang alam na hindi mo kayang pigilan ang dilim sa loob mo, Simeon. Ani ni Itay, habang paatras kaming pinoprotektahan si Kuya Emil. Pero dito na matatapos to, Simeon. Lucio,
Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang sagot naman ni Tandang Simeon na ngayon ay bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Lumalalim ang boses niya at parang may lumalabas na alingaw-ngawa sa paligid. Nagsimulang umalulong ang mga aso mula sa baryo. Bagamat napakalayo namin doon. Jo Marie, hawakan mo to. Biglang inabot ni Kuya Emil sa akin ang itim na kahoy na may nakaukit na sinoon ng baybayin. Yan ang mutya. Ikaw ang tagapagmana. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang ganong kapangyarihan. Pero parang kusa siyang dumadaloy sa palad ko. May biglang init na pumasok sa loob ng katawan ko. Nanginginig ang paligid at nagsimulang lumabo ang anyo ni Tandang Simeon. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang sinasalubong ang sibat ni Itay. Oh! Huli kong narinig mula kay Tandang Simeon bago siya tuluyang bumagsak at natupok ng sarili niyang anino. Nawala ang dilim at nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Nang lumapit ako kay Itay, nakita ko na may tama siya sa tagiliran habang bumubulwak ang dugo mula sa sugat niya. Tinakpan niya ito sa sariling kamay. Tay! Sigaw ko. Jo Marie, ikaw na ngayon ang tagapagbantay ng mutya. Hindi ako nabuhay para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Panahon na para ituloy mo ang laban sa kabutihan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Itay. Ilalabas ka namin dito. Pero umiling lang si Itay. At kahit namimilipit sa sakit, pilit siyang umingiti. Iligtas mo ang inay mo. Dahil nasa kanila pa rin ang huling piraso ng dilim. Bago ka pa man isinilang, inalay na ang katawan ni inay para sa kapalit ng kapangyarihan nila. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Nasa ilalim ng lumang balon ang katawan ng inay mo. Hindi siya namatay sa sakit. Kinuha siya ng mga gabunan. Bigla akong nanlamig. Hindi ako makagalaw. Kung mahal mo ang nanay mo, hanapin mo siya. Mahinang bulong ni Itay bago niya tuluyang ipinikit ang mata niya. Niyakap ko siya. Pinilit kong pigilan ang luha ko pero wala akong magawa. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko'y ako na ang dapat tumindig. Pagkalibing kay Itay sa gilid ng aming bahay, nagsimula akong sumunod sa mga iniwan niyang bakas. Bawat sulok ng bahay ay may palatandaan. Isang ukit, isang sulat, isang tandang kahoy na inukit sa pader. Lahat yon ay patungo sa isang lugar. Ang lumang balon sa likod ng gubat na matagal nang may sinasabing pinagmumultuhan. Sigurado ka ba dito, Jom? Hindi na natin alam kung ano pa ang nandun. Tanong ni Kuya Emil. Kailangan kong malaman ang totoo, Kuya Emil. Kailangan kong makita si inay. Lumapit kami sa balon. Ang takip nito ay bakal na kinakalawang at may mga ukit ng bituin, araw at hugis mata sa gilid. Inalis ko ang mutya sa bulsa ko at inilagay sa gitna ng takip. Biglang lumiwanag ang paligid at unti-unting bumukas ang takip. Walang amoy, walang ihip ng hangin, pero may kakaibang lamig. Para bang may ibang dimensyon sa ilalim. Dahan-dahan kaming bumaba gamit ang lubid na dala ni Kuya Emil. Mga 10 metro ang lalim bago kami makarating sa ilalim. Doon may isang malaking silid na gawa sa bato. Sa gitna nito may ataol na lumang-luma na at sa itaas nito ang larawan ni inay na kuukit sa kahoy. Dahan-dahan ko itong nilapitan. Jo Marie, Isang boses na umalingaw mula sa paligid. Tinignan ko si Kuya Emil. Hindi siya nagsasalita. Marie, anak, Biglang gumalaw ang takip ng ataol. Bumukas ito at unti-unting lumitaw ang isang babae. Payat, maputla, ngunit malinaw ang muka. Si inay, pero ang mata niya ay kulay abo at may itim na likido na tumutulo mula sa gilid ng labi niya.
Inay? Lumapit ako, pero pinigilan ako ni Kuya Emil. Wag, Jom. Iba na yan. Huwag kang matakot sa akin, anak. Inalay ko ang sarili ko para mabuhay kayo. Pero kung hindi mo ibabalik ang mutya, mas marami pa ang kukunin nila. Hindi ko maintindihan, Inay. Gapunan ay hindi nagwawakas sa isang katawan lang. Sa bawat salin, may nakapagmana. Ngayon, ikaw na yun. Ibaba mo na ang mutya at aalis na ako. Hindi. Sagot ko. Kung aalis ka, dadalhin kita palabas. Hindi ko kayang iwan ka rito. Kung ilalabas mo ako, anak, kasama kong lalabas ang sumpa. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya ay umuuga ang lupa. Hinawakan ko ang mutya at sa isang iglap, tumindig ang liwanag sa paligid. Inay, patawad. Pero hindi ko kayang bitawan ang liwanag para lang iligtas ang sarili ko. Anak! Sigaw ni Inay habang unti-unting naglalaho sa liwanag ng mutya. Umalingaw-ngaw ang huling iyak niya habang nagsara ang ataol at biglang bumalik ang katahimikan. Niyakap ako ni Kuya Emil. Ginawa mo ang tama, Jom. Pagbalik namin sa baryo, napansin kong hindi na ganun kalamig ang gabi. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong payapa ang hangin sa amin. Nilibing namin ang mutya sa tabi ng puntod ni Itay. Ilang buwan ang lumipas. Bumalik ako sa pag-aaral. Si Kuya ay tumulong sa barangay. Pero tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, dinadalaw ko pa rin ang puntod ni Itay at ang ilalim ng balon. Hindi para maghanap ng multo, kundi para magpaalala sa sarili ko kung sino ako. Ako si Jomari, anak ni Mang Lucio at Aling Rina, apo ni Lolo Matias, tagapagmana ng mutya. Gabunan man ang pinanggalingan ko, pero pipiliin ko pa rin maging tao. At kung darating man ang panahon na babalik ang dilim, handa na ako.